Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and shout out po sa lahat po ng mga OFW na. Marami po akong fans sa mga OFW no. And lalo na po sa ngayon, yung panghuli kong vlog is about po sa pera. So, sa akin kasi iba po yung topic po natin, no. Ipagpatuloy po natin yung topic po like mostly like energy po ng mga tao kung isinilang ka sa ganitong pesa. Well, as I said, no, ang birthday po natin is napakalakas po ng impact nun sa pagkatao po natin kung ano po yung tatahakin pong landas hanggang sa end po ng buhay mo. And if you don't know that, no, parang sa akin po, mabubuhay ka po na para pong kulang or hongkag po ang pakiramdam mo. Just, it's because like, marami po ikaw ng mga pagkukulang o meron kang hinahanap mo po na hindi mo talaga siya naiintindihan, no? And hindi ibig sabihin, like, katulad po nitong last kong topic, spiritually gifted, hindi ibig sabihin na lahat po ng spiritually gifted is 7, 16, 25 kasi merong 16 na talagang bulag po sila, no? Kuminsan kasi po parang hindi kasi nila alam. And meron din po talagang gifted na katulad po ng iba na hindi naman sila 16, hindi naman sila 7, hindi naman sila 25. Pwede pong sabihin po natin na hereditary po yan, no? Like, ang ganito kasing sabihin po natin na ang nanay mo is medium. So, usually marami siyang mga anak na medium. And kung hindi po talaga niya, hindi po natin alam kung ano po yung gift natin, kuminsan po talaga nagagamit po tayo ng ibang tao, like I said, no? So sa akin, sa ngayon, kung if we're talking about spiritually gifted, now we will talk about mga taong mas swerte sa buhay. O yung tinatawag po natin na talaga pong ang isip po nila talaga is like towards abundance. And hindi lang po yun na coincidence, no? Talaga pong ipinanganak po sila doon na kumbaga sa akin, like nahulog po sila dito sa lupa po natin na maswerte po sila, like they are blessed. Hindi naman ibig sabihin na pag ganito yung birthday mo, hindi ka po blessed. Kailangan mo ka lang po i-attune ang iyong energy po towards that kind of energy. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit po sabihin natin na ipinanganak ka ganitong buwan, hindi lahat ng tao po talaga is like nag-i-incline po doon sa toward po sa swerte, no? Pero mostly, no, sabi ko sa iyo, kasi yung paglabas pa lang niya dito sa mundo, ang mind po kasi niya, towards po talaga doon kung ano po ang gusto niya gagawin. More on, sabihin ko, more on male energy po na kung saan, eto ang gusto kong gagawin and ang swerte po talaga sana is kusang lumalagapak lang po. Pero kung even though hindi ka po aware, hindi ka po talaga ganun, pero ang alam ko lang talaga, ikaw yung tao na tinatawag po natin na yung alam niyo ba, yung pagkailangan mo talagang pera, kusa po siyang narating o kusang po siyang dumarating, may magpautang sa'yo, may magpaano sa'yo. Yung ibig sabihin ko is like, yung kung kailangan mo talaga ng pera, meron po talagang darating, merong tutulong sa'yo. No? So kung how much more, and that case is hindi mo siya alam, hindi mo alam na ganito ka pala, how much more kung alam mo. So, makapag-attune ka po talaga sa energy na kung saan magagamit mo yung kusang energy mo. Like, you know that you can receive this kind of blessing. And, ayun nga lang po, no, it's like, parang, kumbaga sa akin, ma-attune mo siya, no? Kumbaga sa akin, kumbaga sa radyo, ma-tune in mo lang po yung, ano niya, yung antenna po sa kung saan maswerte ka, di mas madali po sa'yo. Ano, ito yung mga tao guys na alam nyo ipinanganak po ng tres na papakita ko sa inyo. Lahat ng tao, either way or January, February, March, April, May, June hanggang December po yan. Basta ipinanganak ka pong tres. Okay, ipinanganak ka pong 3, ipinanganak pong 12, ipinanganak po ikaw na 30, no? Pero ang pinakamaswerte talaga po dito, itong 12 at saka 3. Itong 13, not so, pero kung talagang alam mo siya, alisin mo lang po yung 0 kasi ito kasi may tendency ka na lahat na pinagsisikapan mo, mawawala po. No, back to 0 ka po. Pero ito talaga, then ito naman 12 is like, if you know that you are 12, and kung gagamitin mo lang yung idea mo plus imagination mo, kasi ito yung Paris niya. Ang 1 is about idea, yung female action, forgive me, no, like male or energy po ng lalaki or masculine energy po na kung saan ang gagawin po niya is like, eto ang gagawin ko,
ito dapat ako, no, ganito, yung mga bagong mga idea, lalaki po yun, no. But then, pagdating po dito sa 2 is a female energy na kung saan is like, imaginein mo yung kung anong gusto mo. And then talaga pong lalakapakin. 1 is 2 is equals to 3. Ito naman pong 3 po talaga is like pure. Pure ka po talaga na parang kumbaga sa akin, swerte nga talaga. Like sabihin po natin na hindi ka mayaman. Oo, kasi hindi mo naman po talaga in-aspire po na magiging mayaman ka po as in. Pero napapansin niyo guys, yung mga tao po na sikat po, ng mga tao po na very charming, mga ano is usually talaga ipinanganak po silang March, ipinanganak po silang mga 3, 30, 12, no. May kapalit po ito. Yung 3 kasi is like kung gagamitin mo kasi yung charm mo. Like you know, ang 3 kasi sa akin, mostly ang sabi nila is ang pinakamaswerteng numero is 8. Kaya magbubukas sila pizza 8, ikakasal sila pizza 8. Ako kinasal ako diyan pizza 8 pero walang nangyari sa ano ko sa unang wedding ko. I don't know, pero sabihin po natin na hindi tayo maniniwala sa mga sabi-sabi, no. As sa akin na pinag-aralan ko yung numerology, ang pinakamaswerte po talaga is stress. You know why? Kasi po, ang 3 po kasi magsisimbolize po siya ng triangle. Okay? Kahit sabihin po natin yan. Kaya yung mga taong ipinanganak 12, 3, 30, sila yung mga tao na very charming. Kung ang kasama nila, ganito, mga mayayaman, so maka-adapt po sila. Hindi mo mahalata na itong lalaking to, hindi to mayaman, itong babae to, hindi mayaman. Madali silang maka-adapt sa environment. And the same thing pag ikaw is stress, hindi mo alam, pero nahalo ka po sa mga tao po na ang minded po nila is like yun, gusto nila talagang yumaman, ang pinag-uusapan po nila is pera, ang pinag-uusapan mo is paano tayo maano yung produkto natin, paano po siya ma-achieve, yung mga ganon. Mahahawa ka po dun sa kanila kasi hawaan po talaga yan, diba? Lagi nating sinasabi po na like feathers, they flock together, no? So, it's the same thing with good people. So, ang mga taong yan is napakalaki po ng impact ng mga taong pipiliin mo. So, be wise po sa mga taong makasama mo. Kung ang nakasama mo dyan is like, parang nadidrain ka, after na nag-usap kayo, umiwas ka na po dyan. Kasi yan po talaga is vampire sucker po yan. Tatawa po natin na wala pong ibang ginagawa kundi magsasak po ng lahat ng, yung bang parang i-pour out nila lahat ng problema nila sa buhay sa'yo. And after that, nade-drain ka na po pag-uwi mo kasi may problema ka na nga, nadadagdagan pa, di po ba? Pero sa akin, we're talking about talaga pong regular po talaga na parang, kumbaga sa akin, maswerte po talaga siya or maswerte ka po, no? And ito namang tao, pag hindi niya alam, no, na ganito siya, halimbawa may na-hospital, may nagkasakit, alam mo talaga pong bigla po na lang may darating, may tutulong. Kasi ang stress po talaga is like you are, yung madali ka pong mag-adapt in any environment into your own mas nakikita ko po na mas maano sa sarili mo, although hindi mo alam yun, hindi mo alam na ganito ka, na ganyan ka, na actually nakaka-attract ka po ng like-minded people, like-minded people na parang ito talaga kapag ito ginugusto mo, talaga po siyang nakukuha mo siya. And lalo na po sa mga kabataan, like nasa 60s, nasa mga early 20s, 30, na alam niyo na ganito, meron kayong ganito, i-grab ninyo po yung opportunity niyo kasi talaga bibihira lang po to. Pero yung mga tao naman po na hindi ibig sabihin na kung sitinta ka na, okay ka na po, no. Because our mind is timeless po yan. We are all no beginning and no end. Kapag i-adapt mo yan, no matter what, kahit ang katawan mo, wala ka na pong lakas physically. Pero yung mind mo, as long na nagpa-function pa, there is always a hope. Kahit man lang po, may i-bless mo yung mga naiiwan mo. Ito yung sinasabi ko guys, ano bang gagawin ko ngayon? I'm 69 years old, I'm senior citizen, and ano po ba ang pwede kong gawin? Ito po ang pwede niyong gawin, no? Now, sa mga tao naman po, sa mga tao naman po na hindi ipinanganak ng 12, hindi ipinanganak ng 13, ipinanganak ng 30, then 3, then are we not lucky? No, not really. No.
pwede ka po talagang maswerte if you consistently thinking po na magiging positive ang life mo. Although marami po kasi ang pagdating kasi natin dito sa mundo, magkaiba po ang ano natin, magkaiba po yung mindset po natin, magkaiba yung environment mo, magkaiba yung mga nagpapalaki sa'yo. So, depende po siya, no? Pero sa akin, guys, no, may mga tao po talaga na hindi masyado silang maswerte, but there is always a catch. Like sa feng shui po baga, kasi sa akin, more on nagpo-feng shui po ako. Hindi ako sabihin natin na qualified, no? Sila kasi is like theory po sa kanila. Ang sa akin po is actual. Alam ko kung anong nangyari sa lugar na yan, kaya po nagkamalas. And the same thing with you people, sa atin po na tao. No? Kung kaya kong i-feng shui yung lugar, why not din po sa mga tao? Kasi ang mga tao ang importante. Yung nakatira po sa bahay dyan, ang importante na bigyan mo rin po sila ng pagkakataon po na ma-arrange po ang energy po nila para alam po nila. It's just like arrangement in your kundalini sa likod. No? So, but sa akin, sa birthday muna tayo, no? Kasi marami pong tao po nagre-request po nito, no? Okay, how about 21? So, meron tayo dito pag-uusapan, 21. 2 plus 1 is also, 3. Pero bakit parang hindi siya naisali? Well, hindi siya naisali na way po na katulad po ng 3, 12, 30. No, ang 3, sinabi ko nga po sa inyo, in early life, pwede po silang maswerte po talaga. And at the end po ng life niya, parang nawala po yung lahat. No? Depende po siya sa energy. No? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya maayos. Well, ang 21 kasi, bakit hindi ko siya makonsider po siya na swerte? Ang 21 kasi, sila kasi yung nasa pagitan po ng dalawang border. It's just like nasa river po sila, no? Ang 21 is always, pag napapansin po ninyo yung zodiac sign dyan, tingnan po ninyo. Ang 21, 22, 19, mas okay pa yung 19, pero yung 20, ang pinakamasakla po sa akin is 21, at saka yung 22. Ano kasi kayo guys, kung alam niyo po yung energy niyo, bali patawid na kasi kayo eh. Halimbawa, mula ka sa Aries, sabihin po natin na Aries ka, so April 21, papunta ka po ng May. So, papunta ka po ng, di ba Taurus po ang May? So, ang yung fire, papunta siya sa Earth. Well, sa akin, it's okay kasi ang fire, pwede po siyang mag-settle po sa Earth. So, magiging bulkan po yan, di po ba? So, puputok yan, sooner or later, puputok po yan. But then, ang okay lang po yun kasi kung talaga po siyang maalagaan, mag-grow ka po doon. Kasi ikaw po yung tao po na kailangan mo, ikaw yung fire na kailangan mo yung lakas po ng Earth. So, since na ang nilandingan mo is a solid siya or something like that, na parang ano siya, so pwede po na may pagkakataon ka po din na mag-grow. Pero pagka ang apoy papunta siya sa water, no, like sa meron pong energy po na from water, from May Cancer papuntang Leo, Cancer. Kaya napakahirap din ng buhay ng Cancer kasi mula sila sa tubig tapos bigla po silang nalundag doon sa sinasabi po natin, patawid po sila doon sa apoy. Now, kung hindi ka po talaga niyan marunong kung paano mo i-manage yung life mo, talaga pong minsan madadala ka ng emotion mo, madadala ka ng takot mo. Then, ang Leo kasi is more on expansion. So, gusto mo talagang mayroon kang craving to expand, pero natatalo ka ng emotion mo. So, sa akin guys, this is actually managing your, tinatawag po natin na 4 na elemento na meron tayo lahat. And bakit ang iba nahihila po sa ganito, nahihila po sa ganyan, nahihila po dito. More on sa akin, halimbawa nga po, isa ka pong water, isa ka pong Cancer, and natatalo ka po ng emotion mo. So you have to cling or something like sa mga tao po na Virgo o yung Virgo energy. Hindi mo kailangan makiatas po na kung sinong tao. You attach the earth energy po para kahit paano po mag-grow ka. Then attach ka po doon sa fire para magkakaroon ka po ng heat o magkakaroon ka po ng passion, magkaroon ka ba ng idea, hindi ka po magiging stagnant.
So I hope you get what I mean, no? So etong mga taong to, hindi ko siya hindi ko siya ma-consider na lucky kasi more on matatalo po kasi kayo sa current nung tinatawid nyo. Pero kung talaga pong matalino kayo, yung current gagamitin ninyo para po makuha ninyo yung gusto niyo. Still, papunta ka rin po sa 3, which is actually triangle. Okay guys, no? May marami akong kilala na 21. And I tell you the truth, sila yung minsan po talaga po nahirapan po ako mag-adjust kasi nga po isa po akong air. So minsan matatalo ka po ng over complaining and over complaining, over judging other people, over like kasi nga po kasi yung pag nasaktan sila, akala nila lahat na lang tao sasaktan sila. And meron silang judgment ngayon talagang overboard siya. Parang hindi ka na style sa mata. Pero hindi lahat ng tao, guys. Ang inaano ko lang po talaga is like, depende po sa energy po ng isang tao. But, we all have flaws. Lahat po tayo merong pagkukulang. And then, meron po din tayong tinatawag na weakness, tinatawag po ng strength. Ang sa akin, alamin niyo kasi yung weakness niyo kasi doon kayo mag-grow. Actually, those things na you disapprove, those things na you don't like, actually doon ka talaga mag-i-improve. Yun dahil kaya nga po talaga pag hindi ka pinapalapit sa atin dyan kasi there are more serious people like ruler. As I said, meron tayong maker, meron tayong ruler. Gusto nila talaga is like matatalo ka ng emotion mo. So, hindi ka po kumbaga sa next life, hindi ka gagraduate. Gusto nila ibagsak ka talaga dito sa mundong to. And the more you suffer, that is their gain. No? Kasi they suck on negative energy. And ang sa akin guys is like, hindi ko sinasabing lahat, ganito nga, ganyan, pero more on, alam ko po na may mga tao po talagang ganyan, and why they act like they do, no? Ngayon, ang pinakamaganda kung ganito ka, birthday ka, ganito, di ba kung ang spouse mo, kung ang asawa mo, ganito siya, ganito, yung mga anak mo, instead po pag wag kang ganyan, ganito nga, ganyan, so, talaga pong suwaig ka, you don't know that you're talking to Aries. Ang Aries talaga, matigas talaga ang ulo niyan. Or, Leo, you're talking about Leo. Huwag mong patayin ang pangarap niya kasi ganyan po talaga siya. So, if you are more on, kumbaga sa akin, kung magiging, not concerned, kung magiging, kumbaga sa akin, considerate tayo, bigyan natin ng freedom ang mga anak natin, bigyan natin ng freedom of expression yung asawa po natin. Hindi ibig sabihin na asawa mo siya. Kontrolin mo na lahat ng niya, kontrolin mo na lahat po ng energy niya. Yung dapat sa'yo lang siya, no? Para sa akin, hindi siya selfish, no? Parang your lack of believing in yourself kasi nag-iisip ka na iwanin ka ng asawa mo. But you know guys, like ang sinasabi ko nga dito sa inyo is more understand your energy and then understand or intindihin mo yung energy mo most of all, and then try po na intindihin mo yung energy ng asawa mo kasi dito tayo magkakaroon po ng peaceful ng mga anak mo, kung ano po ang lakas nila, ano po ang weakness nila. So sa inyo guys, alam ko naman na yung lahat po na nandito is gusto nating umunlad, di po ba? Kaya nga po, marami po talaga ang nagkikling sa ano po yung kapalaran po natin. Yes, I will give that. Basta ang gusto ko lang po is like, you have to manage your own thing kasi hindi ko na kayang gawin yun lahat para sa inyo. So, ang gusto ko is like, kahit pa paano po, magampanan mo ang tungkulin mo na alamin mo yung kung anong lakas mo because that's the only utos sa atin ng Ama. Know yourself so that you will know me. No, it's not on the other way around, no. Hindi kailanman, sabi ko nga sa inyo, wala po ang Diyos natin sa simbahan. Hindi po siya nakapako sa cross. That is not true. No, I don't know guys sa inyo. Siguro masabi niyo heretics ako or whatever, pero ang Diyos ko talaga is malaya po siya sa akin. In a way I express myself, no. Ayoko nang ipako, although namatay na po siya sa kasalanan ko, but it's very long time ago, no. At
nilift up na po niya tayo. The creation is already finished. So, nasa sa inyo yun kung anong gagawin niyo sa life niyo. But, understanding your life or understanding your strength, alamin mo kung anong lakas mo, kung anong meron ka. And ang sinasabi ko sa inyo guys, sa mga taga, sabihin natin na mag-resonate ito sa'yo. Pero it's not at all. Hindi lang po yan. Meron ka pa talagang ilan naman po na lakas na hindi mo alam. Kasi after all na tinabunan yan ng mga experience mo, ng mga problema mo, hindi mo na alam na mayroon ka sariling lakas na natabunan po ng lahat ng problema. Kaya po talaga pong nagkabaon-baon sa utang, nagkabaon-baon sa problema, no? We are all blessed. Bakit ikaw hindi? O bakit siya hindi? Bakit ganito? Bakit although sabihin po natin na, yes, may mga tao na nag-i-enjoy siya being mahirap. Leave them. That's okay. They're happy. Pero may mga tao na gusto mag-improve. So, doon tayo, di po ba? Okay. Balik tayo dito now. Ito naman is sa birthday nyo ha, sa araw yung kapanganakan mo. Now, itaon mo po. Now, paano naman ma'am kung itotal mo? Halimbawa, ipinanganak ka pong June 5, 1973. Sa akin, pag gumagawa po ako ng numerology, hindi ko sinasabay yung 19. Wala naman sigurong pinanganak ng 1800, no? So, siguro ngayon, nagdidid tayo sa 19th or 20th. So, hindi ko na po yung sinasama. Alam niyo kung bakit? Kasi po this is personal reading po sa inyo. So, parang kumaga sa akin, lahat ng ipinanganak ng 19, ang dami po ba? Diba? Ang dami po. So, imaginein mo yung lahat ng ipinanganak ng isang generation. Ang dami talaga. Para maka-zoom in ka, so doon ka po sa taon mo. 73, okay? So, 7 plus 3 actually is 1. This is 5. So, 5. 1 plus 5 plus 6. So, actually, 5. Yeah, no, 6 plus 6 kasi magiging 6 na to, diba? Sorry ha. Bobo ko talaga sa math, no? Okay, 6 is 12. So, it's also equals to 3. Okay, pag ang ending sa'yo is 3, pero iba yung birthday mo, pero 3 yung ending mo, still, you are still lucky. No, mas swerte ka pa rin. Kumbaga sa akin ko talagang ginusto mo. Kaya yung mga tao po guys na talaga pong kaya nga po lahat ng pananggakos medalyon. Kasi I believe in 3. And this I call Trinity. Kasi po, parang sa akin kasi, it's like, i-combine mo po ang lakas ng mahal na ina, mahal na ama, din mahal na anak. So, magkakaroon ka po ng talaga pong malakas po na pananggakos. Sabihin po natin na But it says the same thing sa the same thing sa Kabbalah, kung gumagamit po kayo ng Kabbalah. So, ang symbol ko po na 6 is actually double triangle na kung saan pagsabayin mo yung male, female. But then, ang gusto ko lang sa inyo is like, although you have this one, you have this na hindi ibig sabihin na talaga you have to work, pero mas maganda yung alam mo. Alam mo kung anong lakas mo, kung anong basta ang alam ko talaga sa lahat po ng numero, I like 3, kaya baga pag sasama ka, pag maglilipat ka po ng bahay, yun ang pinakamaswerteng numero. Pizza 3, pizza 12. Hindi na pa ako masyadong nag-aano sa 21 kasi ang 21 is papunta na po siya sa ibaba po ng buwan. Palipat na po siya sa ibang energy, like ibang zodiac from May, no, from Taurus to Gemini, from Cancer to Gemini. So nasa ka po siya, nasa ending po siya. So you have to use your energy so well. Okay? So that's it guys, and just in case po, marami naman, meron pa akong ibibigay dito. Meron po, ang susunod nito talaga is parang hindi maganda, like yung 4, pinanganak ko ng 4, 22, parang magkaroon po silang ng stagnant. Pero may paraan po dyan, paano po kayo makakalampas po sa sitwasyon ninyo. And thanks guys, and thank you very much po sa inyo. No? Dito po tayo mag-e-end. Maraming salamat po.